Joke time muna po tayo mga kababayan. Padala ni Mylene Velasco. Ang title nito, Patapangan ng Aso. Contest ito mga kababayan ng matatapang na aso mula Amerika, China at saka sa Pilipinas siyempre. Una galing sa Amerika po. May mga judges ito kasi patapangan nga po, contest. Yung police dog galing sa Amerika po, nilabas ng may-ari. Sindak po yung audience, pakakita ng police dog po. Itsura pa lang po, napakatapang. Lalo pag bumuka yung bibig na napakalaki. Kasindak-sindak po. Palakpakan yung audience po sa unang contestant. Pangalawa yung galing sa China, pitbull po. Pakitang gilas din po yung pitbull. Sindak na sindak yung mga tao, yung audience po, napatayo sa takot. Sumunod si Pedro sa Pilipinas po. May dala-dala po, may bit-bit na sako na may laman na maliit na aso. Nang makita ng audience po, pinagtawanan si Pedro, ano man na niya yan na aso mo? Napakaliit. Maya-maya mga kababayan, nagpupumiglas yung aso. Nabitawan po ni Pedro yung aso. Asong ulol pala. kaya nakalagay kaya nakalagay mga kababayan sa sako, asong ulol, nagliliyab yung mata. Naglalaway at nagliliyab yung mata. Pinag-aabol pati yung judges. Panalo. Napakatapang na aso mga kababayan. Asong ulol kasi. Wala pa namang bakuna yun sa rabies. Naulol. Takot na takot yung takot na takot yung mga tao, pati yung judges na patakbo. Patapangan eh. Anyway, matik na po, 200 pesos. Ito na pa. Padala mo na lang yung GCash number mo para mapadala natin ng 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw, 5,000 yung cash prize. Yung hindi mabubunot, pwede pa rin sa December, grand draw, 10,000 pesos yung cash prize. Ayos pa, dito na tayo po sa ating seryosong kwento. Pag-usapan natin si Ari Roque kasi nauulol na rin si si Atty. Ari Roque. Nauulol na rin po. Pati yung mga ICC judges po. Pinag-initan ni Atty. Harry Roque. Ayan po yung latest na post niya. Bakit kailangan na 3 dayuhang babaeng huwes ang maglitis sa 43 murders? Gayong, nag-iisang judge Jocelyn Solis Reyes ang nag-convict sa 57 murders sa Maguindanao massacre case. Haber, may mas magaling pa nga ang nag-iisang Pilipina. Iniinsulto mga kababayan ni Harry Roque yung mga judges. Pinapalabas mga kababayan ni Harry Roque. Mahina yung mga judges ng ICC. Mas magaling daw yung nag-iisang judge na nag-convict. Isang babaeng judge na nag-convict sa pumatay ng 57 biktima sa Maguindanao massacre. Lalong pinapamak mga kababayan ni Atty. Harry Roque si Digong. Unang-una, kini-question niya yung competence ng 3 mga judges. Ang tanong mga kababayan, kung kini-question niya yung competence ng 3 dayuhang mga judges na babae, bakit naman po si Sara Duterte nagtitiwala sa competence ng isang defense lawyer na dayuhan din? O diba? At hindi nagtiwala sa isang Pilipino na tulad ni Harry Roque. Nasabi, expert sa international law. Nagbo-volunteer sana si Harry Roque na tumayo na isa sa mga abogado. Ayaw ni Sara. Madaling sabi, walang tiwala mga kababayan sa competence ni Harry Roque. Kinuha po si Nicholas Kaufman, isang British-Israeli lawyer. So ibig sabihin, mas magaling yung isang dayuhang British-Israeli lawyer kaysa kay Atty. Harry Roque na isang Pilipino. Ngayon, kini-question niya yung competence ng 3 babaeng dayuhang judges. Ino-compare niya
sa isang Filipinang judge na ang kinonvikan niya yung pumatay sa 53 na mga biktima ng Maguindanao Massacre. So sinasabi niya mas magaling ang isang Filipina judge na nag-iisa lang siya pero kinonvict 53 kaysa sa tatlong mga dayuhang ICC judges na maglilitis sa 43 lang. Minamalit niya yung 43 lang na murders. Mas magaling pa nga ang nag-iisang Pilipina. Yan ang argumento, mga kababayan ni Harry Roque, na siguradong lalong magpapahamak kay Digong sa ICC. Daldal ng daldal, mga kababayan, si Atty. Harry Roque. Pero sige, hindi natin sasawayin. Ipagpatuloy mo ang pagdaldal at pang-iinsulto dito sa mga taga-ICC. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta niyan sa trial ng kaso ng amo mong si Digong. Di ba? Hintayin natin kung favorable ba. Kaya sabi sa reaksyon ni Vilma de la Cruz, Roque should be removed from the ICC's accredited lawyers. He should be barred from ever gaining any accreditation. He is questioning the impartiality of the very institution that he used to be very proud of when it is advantageous to him. Ito kasi yung post noon, mga kababayan, ni Atty. Harry Roque noong 2011. Ayan o. 8/16/11. Sabi niya, mga kababayan, at long last the Philippines to be a member of ICC. Despots, murderers, torturers, beware. 2011 niya yun sinabi. Pabor siya sa membership ng Pilipinas sa ICC. After 14 years, mga kababayan, hindi niya akalain yung amo niya, yun pala yung masasampulan. First Asian leader na humarap, mga kababayan, sa ICC, si Digong. Noon tuwang-tuwa si Harry Roque. Ngayon, galit na sa ICC. Backfire? Sabi ng isa pang netizen, si John C. Vlog, Roque must be kicked out, deported, or arrested for maligning the ICC judges. Sabi ni Sophia Davidson, I thought you are applying for asylum. Malamang ma-disapprove po pati yung asylum niya, yung application niya for asylum, ma-disapprove for maligning the ICC. Siyempre, yung mga judges, may influensya yan. Malamang may mga kakilala sa the Netherlands. Kaya hayaan natin na magkamali. Patuloy na magkamali, mga kababayan, itong si Atty. Harry Roque sa kanyang kakadaldal na hindi pinag-iisipan. Di ba? Alangan man itong mga judges, mga kababayan, walang kakilala sa gobyerno ng Netherlands. Nagets na ninyo? Malamang mayroon. Pero siyempre, hindi man sasabihin na influensya nila na pwedeng tawagan ng mga judges yung immigration o kung sino na authorities sa the Netherlands na mag-approve, mga kababayan, sa kanyang application for asylum. Malamang ma-deport si i-deport ng immigration. Imbes na i-approve ng gobyerno ng Netherlands, yung immigration ng Netherlands, mga kababayan, i-deport itong si Harry Roque dahil sa masamang bibig. Tama po yung ating mga analysis. Iniinsulto niya yung mga ICC judges, minamaliit. Kinukumpara sa isang Filipina judge na nag-convict doon sa mga sangkot sa Maguindanao Massacre na ang pinatay 53. Ito anya. Ang kaso anyang isinampa, 43 cases. Sample cases man lang po yun, sabi ng abogado ng prosecution, si Atty. Conte. Ganun pala yung patakaran. Hindi kailangan yung 30,000 kasi establish lang yung pattern ng kaso for crimes against humanity. Yun pala yun. Sample case. At hindi na nangahulugan na yun lang ang kaso. Madadagdagan pa nga po yung kaso ni Digong, sabi sa report na nakuha natin kahapon. You see? Pero maganda po
itong ginagawa ni Atty. Harry Roque na mismong sarili niya, sinisira niya. Yung amo niya, sinisira niya. Dinidiin sa pamamagitan ng paninira doon sa ICC judges. You see? O ngayon, may challenge si Congressman Jude Asidre kay Atty. Harry Roque. Tulungan mo daw, Atty. Harry Roque, yung mga nakulong doon sa Qatar na mga OFWs kasi kayo yung nagsulsol. You see? Yun ang yan pwede mong gawin. Tulungan mo. Yan sabi dito sa report ng Politico News. Harry, the instigator, Jude Asidre tells Roque to offer legal aid to OFWs arrested in Qatar. Ayan si Asidre po. Kaya sabi po ni Asidre, habang abalang-abala ang administrasyong Marcos sa pagtulong sa ating mga kababayang Pilipino na nahuli sa Qatar, mas mainam siguro na gamitin ni Attorney Harry Roque ang kanyang kakayahan bilang isang international lawyer para tulungan ang ating mga kababayang OFW sa Qatar sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal na tulong o kaya't pagkalap ng financial support para sa kanila. Sabi ni Asidre, sa intindi ko, isa siya sa mga nagbuyo sa ating kawawang mga kababayang naiipit ngayon na magsagawa ng pagtitipon. Wala namang silbi ang apil-apil niya sa Qatari authorities. Unang-una, wala siyang legal na personality to make the appeal. Pangalawa, fugitive siya dahil sa contempt ng Kamara. Tapos, may kaso pa siyang human trafficking dahil sa Pogo. Ang pwede niya talagang maitulong ay legal aid sa mga naaresto sa Qatar. Tama po. Kasi sabi po ni Yusek Di Vega ng DFA, malamang yung ibang mga may na-release na mga bata yung na-release. Kasi 20 pala yon. May 17 pa po na until today nakakulong, tinutulungan ng gobyerno. Itong mga OFWs na to, sinulsulan, ibinuyo ni Atty. Harry Roque. Sabi ni Asidria, isa si Atty. Harry Roque sa nagbuyo kasi marami silang mga DDS na nanawagan sa mga OFW na lumabas at makisali sa protesta, sa pagkahuli, sa pagkakulong sa ICC mga kababayan ni Digong. So ibinuyo nila. Pagkatapos, sige lang ang daldal na kung ano-ano ni Atty. Harry Roque. Tama si Asidre, tulungan mo itong mga OFW kasi kayo yung nagbuyo. Mara po mga kababayan sa pagkakulong na aabot sa 3 years. Imagine that. Ito po si Eduardo Di Vega, DFA Undersecretary. Pinasinungalingan yung balita na ang sabi, yung mga Filipino can post 1 million bail. DFA denies OFWs detained in Qatar can post 1 million bail. Sabi ni Di Vega, that's fake news. Walang bail dito. Mangyayari dyan, either ipalaya sila o kakasuhan at saka matagal ang detention. 3 years po, ang maximum. Kita ninyo? Bakit ito nangyari sa kanila? Ibinuyo nitong mga DDS tulad ni Harry Roque. Sinulsulan na mag-rally para sa tinatawag nilang Global People Power. Yan ang pinalalabas ng mga DDS. Global anya ito? Matindi? Global People Power? O ngayon, yung mga nagsulsol tulad ni Atty. Harry Roque, yun ang challenge. Bakit hindi ninyo tulungan ngayon? Yan bring him home. Sabi dito ni Di Vega, one of the Filipinos was immediately released but 20 were held by Qatari authorities. So ibig sabihin, hindi 17, 19 pala. For holding a political rally was released through the intervention of the Philippine Embassy in Doha. So ang tumutulong po, hindi man mga DDS, hindi man si Atty. Harry Roque, hindi man si Sara Duterte o si Robin Padilla, hindi man sila mag-effort. Lalo na, imposibleng si Digong kasi nakakulong. Ang nag-i-effort para tumulong po, yung mga embassy officials, nakita na ninyo? Ibinuyo ninyo yung mga OFW, sinulsulan ninyo, pagkatapos, pinabayaan ninyo. Nadamay tuloy sa pagkakulong. Imbes na isa lang yung nakakulong, si Digong, sa ICC, nadagdagan, mga kababayan, dahil sa pambubuyo ninyo.
Tama po si Isidre. In Qatar, any type of political rally is prohibited, and any individual found guilty of violating the law could face imprisonment of up to 3 years, sabi po ng DFA. Migrant Worker Secretary Hans Kakdak said the country's labor attaché in Qatar, who is a lawyer, is providing legal assistance to the detained Filipinos who participated in a political demonstration in support of former President Rodrigo Duterte that coincided with the latter's 80th birthday. So yung tumutulong po, sabi ni De Vega, yung Philippine Embassy sa Qatar. He disclosed that police investigation is ongoing and that Qatari authorities are trying to find out the people who organized the demonstration. So hinahanap na po kung sino yung pasimuno, yung nag-organize noon. Tapos yung ibang mga Filipino doon, nagutom daw habang nakakulong kasi nagkataon sa Muslim yung Idil Fitr yata yon, may fasting po yung mga Qatari, mga Muslims. Nadamay sila sa fasting, hindi pinakain. You see? Nagutom. Pero ngayon po, inaasikaso na ng embassy officials natin. So gumawa kayo ng sarili ninyong problema na sana wala man kayong problema. Kung hindi kayo nangingialam sa politika, nandyan kayo sa ibang bansa, sana focus na lang kayo sa inyong trabaho at sa inyong pamilya. Nakisaw-saw kayo, nagpasolsol kayo kay Atty. Harry Roque. Buti si Atty. Harry Roque, maraming baon, patago-tago kung saan-saan. Kaya niya makoneksyon. Kayo po, ayan ang inabot po ninyo. So, malaking leksyon ito para sa inyo. Na pag nasa ibang bansa, focus lang dapat sa trabaho. Huwag nang mangialam sa kung ano-ano. Pagbalik ninyo rito, di sige, magpolitika kayo. But meantime, hayaan ninyo ang due process. Mismong si Digong yung nagsabi na pabayaan na lang daw yung mga abogado. Respect the due process. Bring him home. Kayo nang bring him home. O ngayon, kayo ang malamang ma-deport. Kayo ang napauwi rito, hindi man si Digong. You see? So sabi dito sa balita, according to De Vega, it must be emphasized that the rally was harmless because it was a family gathering and picnic of sorts. However, De Vega said the Qatari investigators were asking not only about the organizers, but also if the Filipinos intended to disrupt relations between the Philippines and Qatar, among others. If found guilty of violating laws in Qatar, De Vega noted the maximum penalty that Filipinos are facing is 3 years in jail, and then they would be deported. But De Vega said this penalty could be reduced or Filipinos would only be fined. Yung multa po mga kababayan, yung fine, umaabot sa 788,000 pesos. Imagine that. Saan mo kukunin? So, ibig sabihin yan, kung hindi kayo tutulungan ng gobyerno sa pagbayad ng fine, malamang malubog kayo sa utang. Mabuti kung may savings kayong 788,000, malamang wala. Nga kayo. Sinira ninyo yung inyong hanap buhay dahil sa kakakampi ninyo kay Digong. You see? Dumistansya po kayo. Huwag nang makisawsaw dito. Lalo't nagtatrabaho kayo dyan sa Qatari, sa Qatar, na maigpit po yung batas sa mga ganyang political rally. Kailan kung iyan ang ikakasaya ng inyong buhay, idiretso ninyo yung mga gawain ninyo. Tingnan natin kung saan kayo populutin yan. Tama po?